Ang halaga ng buhay ay hindi ibinabase kung gaano kakatagal mananatili sa mundong ito, kundi usapin ito kung anong may babahagi mo sa bayan sa panahon ng iyong pamamalagi sa lupa. Parusang kamatayan? Ba't kakatakutan kung ayaw sa kasamaan? Hindi ito paraan ng paghihiganti, kundi ito ang pinakamataas na antas ng proteksyong panlipunan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang hukom na walang sinasanto sa pagpapatupad ng batas. Isang ehemplo na nagpapatunay na minsan sa ating kasaysayan ay masasabi mong talagang nakapiring ang katarungan, kinatakutan ng mapanggawa ng kasamaan at kinilabutan sa bawat paghatol dahil minsan ang nagwika na sa panahon ng kapayapaan at sa panahon ng digmaan kailangan manaig ang katarungan. Ang kwento ni Judge Maximiano C. Asuncion o yung tinaguriang The Hanging Judge / Hukom Bitay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Panahon pa man ng mga mananako, nagpapatupad na ng parusang kamatayan dito sa bansa na pinagbuwisan ng buhay ng marami sa ating mga bayani. Ipinapatupad dito sa iba't ibang paraan gaya ng garote, firing squad, pagbigti at kung ano-ano pa. Pero nang magkaroon na tayo ng sariling pamahalaan, nanatili pa rin ang parusang kamatayan bilang parusa naman sa mga gumagawa ng mabibigat na krimen sa pamamagitan ng silya elektrika na ipinakilala sa bansa ng mga Amerikano. Maraming mga kilalang tao ang napaupo sa silyang ito ng kamatayan na nagbigay ng katarungan sa mas marami pang mga biktima. Dekada 70 nang lumakas ang bentahan ng silya elektrika dahil sa pagdami ng mga krimeng nagaganap sa paligid. Sa panahong ito, unang nakilala ang isang hukom na walang sinasanto sa ngalan ng pagpapatupad ng batas. Dahil aniya, kailangang manaig ang katarungan sa lahat ng oras na sa panahon man yan ng digmaan o kapayapaan. Siya si Judge Maximiano Asuncion na minsan ang naging presiding judge ng Court of First Instance of Laguna Branch 2 na nakabase sa bayan ng Santa Cruz. Matinding humatol si Judge nung kanyang kapanahunan. Bitay kaagad ng bitay basta swak at naaayon sa batas na kanyang sinusunod. Ang isa sa pinakamalaking kaso na nahawakan niya sa Laguna ay ang clan war o ubusan ng lahi ng pamilya Manambit laban sa pamilya ng Samonte at Ablao ng Lumban, Laguna. Hayan po ang hiwalay na kwento. Kapwa pa ito na sa pelikula ngunit naging fictionalized na lang ang malaking bahagi ng palabas dahil iniba nila ang istorya at mga pangalan ng karakter. Naging presiding judge din si Max Asuncion sa Regional Trial Court Branch 104 sa Quezon City, kung saan naging kilabot siya ng mga kriminal sa Kamaynilaan. Minsan na siyang nabansagan na The Hanging Judge matapos niyang humatol ng 7 sunod-sunod na bitay sa silya elektrika hanggang matapos ang pamunuan ni President Marcos. Pero sa pagpapalit ng administrasyon, taong 1987 nang unang i-abolish ni Pangulong Cory Aquino ang parusang kamatayan. Dito naman nagsimulang litisin ni Judge Max Asuncion ang mga personalidad na naging kalaban ng gobyerno, lalo na yung mga natitirang tauhan ni Pangulong Marcos. At ang isa sa mga ito ay si Colonel Rolando Abadilla na nakilalang berdugo ng mga komunista. Dinakip siya sa salang illegal possession of firearms and explosive at pag-aaklas laban sa gobyerno. Pero si Judge Max Asuncion na din ang nag-utos ng pagpapalaya sa kanya at hayaan tumakbong vice-gobernador sa kanyang lalawigan sa Hilagang Luzon matapos nitong makapagpiyansa. Pagpasok ng dekada 90, panahon naman kung kailan lumaganap ng sobra ang iba't ibang krimen sa bansa gaya ng kidnapping, bank robbery, panggagahasa, pagpatay at kung ano-ano pang mabigat na krimen. Sa mga pangyayaring ito, muling lumakas ang panawagan na ibalik ang parusang kamatayan hanggang sa may sa batas ang Republic Act 7659 noong mga huling araw ng Disyembre taong 1993 na formal na nagpapabalik sa parusang kamatayan. Ibig sabihin din nito
balik aksyon na din ang hukom bitay. 5 araw pa lang ang nakakaraan pagkatapos maibalik ang capital punishment buwan ng Enero taong 1994 nang litisin ng isang Fernando Galera. Siya ay isang fish vendor na pinagnakawan, pinatay at ginahasa ang isang ginang. Inabot lamang ng 4 na sesyon ang paglilitis nang hatulan na kaagad ni Judge Max Asuncion ang nasasakdal ng parusang kamatayan. Kauna-unahan ito simula nang maibalik sa batas. Ang ipinunto dito ni Judge Asuncion ay nang pilitin pa ni Galera ang minor de edad na anak ng biktima na panoorin sila habang ginagahasa niya ang nanay nito. Ngunit naisalba siya ng Supreme Court last minute na sa bitayan nang bawiin nila ang desisyon ng hukom bitay. Pagkalipas lang ng ilang panahon, buwan ng Setyembre taong 1994 pa rin, sino nga ba ang makakalimot sa makasaysayang paghatol ni Judge Max Asuncion kay Leo Echegaray? Siya ay inakusahang nanggahasa sa kanyang 10 taong gulang na stepdaughter. Pwede po natin siyang gawa ng hiwalay na kwento kung inyong nanaisin. Naging kontrobersyal ang hatol na yun ng hukom bitay dahil kaliwat kanan ang ginawang pagharang at kilos protesta ng iba't ibang sektor ng lipunan na tumutuligsa sa legalidad ng parusang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit na-delay ang pagpapatupad ng hatol na inabot pa hanggang 5 taon. Taong 1995, pagkahatol ni Judge Asuncion sa 2 magkasunod na bitay, itinatag naman niya ang Guillotine Club o ito yung samahan ng mga hukom na sang-ayon sa pagpapatupad ng capital punishment na pangontra naman nila sa mga pagkilos ng anti-death penalty. Dahil ayon sa kanila, masyado nang mapangahas ang mga kriminal ngayon at walang sinasanto, kaya't sila man ay meron ding dapat katakutan. At ito nga ay ang Guillotine Club na puro mga hukom bitay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay mga walang konsensya. Sa katunayan, palagi siyang binabagabag nito dahil aniya wala na rin siyang pinagkaiba sa mga mamamatay tao. Pero masakit man, kailangang ipatupad ang katarungan. Ayon pa mismo kay Judge Asuncion, maaga pa lang bago niya ibaba ang hatol, nauuna na siyang magtungo sa simbahan para ipagdasal na sana'y maging katanggap-tanggap para sa kanya, sa akusado, at sa buong sambayanan ang kanyang bawat paghatol. Isinulong pa ng mga mambabatas na pro-death penalty na gawing gas chamber na lang ang paraan ng pagpapatupad ng parusa o ito yung ipapasok ka sa loob ng isang kwarto at pagkatapos ay papasingawan ka ng mga nakakalasong kemikal hanggang mamatay. Nangyari ito dahil napabalitang nawasak na ang electric chair na ginagamit nila pang bitay matapos nitong tamaan ng kidlat noong taong 1988. Nagtungo sila sa Amerika para bumili ng gas chamber machine, ngunit ayon sa gobyerno nila ay matagal na nilang hindi ginagamit ang ganong uri ng pagbitay at nakalimutan na rin nila kung paano ang tamang paggawa nito. Ngunit ibinigay naman nila ang ideya ng lethal injection bilang suhestyon o ito yung pagturok ng lason sa hahatulan. Kumbinsido naman ang kinatawan ng Pilipinas sa naging paliwanag sa kanila kaya't na magbalik sa bansa ang mga kinatawan taong 1996, kaagad nilang inirevise ang batas at ginawang lethal injection na lang ang gagamiting paraan sa paghatol. Sa kabila ng napakaraming ginawang pagdelay, buwan ng Pebrero taong 1999 o 5 taon pagkatapos hatulan ni Judge Max Asuncion ay tsaka pa lamang natuloy ang pagbitay kay Leo Echegaray na siyang naging kauna-unahang isinalang sa bitayan sa pamamagitan ng lethal injection na siya namang naging dahilan kung bakit naging popular ang kanyang pagkamatay dahil siya ang naging kauna-unahan sa kasaysayan sa makabagong paraan ng pagbitay. Na-promote pa si Judge Max Asuncion bilang bahagi ng Court of Appeals. Ngunit 2 taon bago pa man maipatupad ang hatol kay Leo Echegaray, ang tinaguriang dahanging judge at hukom bitay ay nauna nang binawian ng buhay sa pamamagitan ng atake sa puso noong taong 1997. Pagkatapos ni Echegaray, meron pang ilan na sumunod na nabitay din sa lethal injection bago ito muling i-abolish sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaya naging tiba-tiba na naman ang mga kriminal magpasa hanggang ngayon. Ang parusang kamatayan ay hindi isang paraan ng paghihiganti, kundi ito ang pinakamataas na antas ng pagprotekta
na maaaring ibigay sa iyo ng isang hukom. Ang hukom bitay. Ikaw kaibigan, isa ka rin ba sa naniniwala at ipinaglalaban ang sinasabi nilang karapatan pantao? Kalabisan ba para sa iyo ang pagkakaroon muli ng isang hukom bitay? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!